Mayong buntag natong tanan. Sigurado ko nga familiar kay ta sa atong ebanghelyo karon, the famous miracle of the multiplication of fish and loaves. Sa atong pagpamalandong maigsuon, tuguti ako paghatag kaninyo og tulo ka prinsipyo binasi sa atong ebanghelyo karon nga ma-apply sa atong kinabuhi. Number 1, knowing, not judging. Ang mga tinunan ni judge sa mga tao nga kining mga tawhana way gidag pagkaon, kining mga tawhana gigutom, kining mga tawhana angay pa ulion. They try to judge the crowd. Dili lang ang crowd, above all ila pong gi-judge ang lugar. Kining lugar way mahatag nga pagkaon, kining lugar awaaw kayo, kinahanglan nga sila paulion. On the other hand, si Kristo wala mo judge sa mga tao. Wala niya tanawa nga ang mga tao problema. Wala niya tanawa nga ang lugar problema. Hinuon nangutana siya, unsa may naa ninyo, unsa may mahatag ninyo. Knowing, not judging. Sa atong kinabuhi maigsuon, usahay we work on biases. Nagani pangan, kibaw na ta, kinsa na siya. Wa pagay ta nag-ila-ila. Usahay maguna ang atong hunahuna kaysa atong pagpangutana. Importante kaayo nga sa atong pagsaulog karon sa atong archdiocese nga kinahanglan kita mahimong simbahan nga kamao maminaw. Ug ang pagpaminaw naglangkob og pagpangutana. Usahay ka ng tao tungod sa iyang pride dili mangutana. Usahay ang tao nagtuo kamao siya sa tanan dili mangutana. Nindot nga ang pagpangutana is a sign of humility. Ang pagpangutana is a sign that we are interested. So mao nang unang punto sa atong ebanghelyo karon. We do not judge, but rather we have to know by asking in order to learn and to know what is the truth ug unsa poy tinuod. Ikaduha, trusting, not doubting. Sa atong unang pagbasa, gipahinumduman kita ni Propeta Isaias nga ayaw kahadlok. O sa atong ikaduhang pagbasa, maupod ang maong tema. Unsa may makapalayo nato sa gugma sa Ginoo. Trusting, not doubting. Usahay kita magduha-duha man. Sama sa mga disipulo sa Ebanghelyo karon, nagduha-duha sila. Unsa may ati pakaon ani, wa matay pakaon, paulian na sila. Usahay di ta mo tan-aw nga kita mismo do na datay gasa, nga kita mismo gigasahan di ay sa Dios ug ang atong gasa pwede di ay nato ipaambit ngadto sa uban. Usahay ang pagduda, magduda ta sa atong silingan, magduda ta sa atong bana, magduda ta sa atong asawa, magduda ta sa atong mga anak, pero ang kinaluoyan kung ang atong dudahan ang atong kaugalingon. Magduda ta kung ato ba ning mabuhat, magduda ta kung ako ba ning makabot ang akong damgo sa kinabuhi. Pila man kabuk nato, ubos ang pagtan-aw sa kaugalingon. Kanang gitawag sa English og low self-esteem. Precisely because we want to compare ourselves to other people. And the moment we compare ourselves to other people, there will always be a bigger fish out there. Nga naagi mas dako nato. Og diha sa atong pagkumparar, maubos ang atong pagtan-aw, og di na taganahan mo padayon tungod kay nagduda ta sa atong kaugalingon. Trusting, not doubting. Allow God to hold your hands so that we can move forward. Allow God to carry you in order to achieve
your dreams. Ikatulo, blessing, not fearing. Diya sa atong unang pagbasa, ang mga katawhan nahadlok because of persecution. Diya sa atong ebanghelyo, maupod. Di pa uli sa mga disipulo, kay nahadlok sila magunsa maning mga tao dinhi perting daghanaan nila unsa may atong ipakaon. Maigsoon, unsa may atong mga kahadlok karon? Daghan kay tag mga kahangawa sa kinabuhi. Ang mga estudyante nahadlok sa umaabot nga exam. Ang ginikanan nahadlok kung ila bang mapaeskwela ang ilang anak. Ang nagtrabaho nahadlok tungod kay daghan kay mga demand sa ilang trabaho. Ang mga senior citizen nahadlok kay basig makaabot pa ba sila sunod tuig. Daghan tagahadlok. But I tell you, many fears are just created by the mind without foundation in reality. Usahay, maguna-una atong kahadlok nga wa pagani nahitabo. Daghang mga kahadlok hinimo ra sa atong imagination. Daghang atong mga kahadlok nagbunga na tungod kay wa tay gibuhat, nagsige tag imagine, mao nang di nataganahan mo padayon. Remember, many fears are just created by the mind without foundation in reality. Suway og buhat basig wala di ay. Apan ang uban pod nahadlok tungod kay nakasinati na sila og kasakit. And they fear to try again. Some people fear because they tried to how it feels to fail in life. Ang uban mahadlok kay wa ta kay bawog unsay mahitabo. Ang uban mahadlok tungod kay nitagam na sa ilang kasinatian. Apan maigsuon ang atong salmo responsorio nagpahinumdum kanato nga ang Ginoo is a God who supplies, a God of generosity. Dili siya mo kawang sa iyang paghigugma kanato. Mao na importante kayo that we entrust everything to the Lord. Ang atong pag-ampo, maingon ta, Lord, nahadlok ko, pero sige lang, naamang ka. Kana bitong pinulungan sa Binisaya, nindot kay ng bahala na. Kanang bahala na, duha na ka reason. Number one, bahala na in a negative connotation, nagpasabot nga, kamot may, mahagbong, mapasar, okay kayo, bahala na. But the positive understanding of the word bahala na means that bahala na ang Ginoo. Hopefully, the moment we express bahala na, it's not something negative, but it is something positive that after all my hard work, I entrust everything to the Lord. Nga moingon ta, bahala na ang Ginoo. Mao nga sa atong pagpadayon sa atong santos nga misa, tulo ka butang atong hinumduman. Knowing, not judging, trusting, not doubting, and blessing, not fearing.